With the Lord thy God shall command thy sword. As I have promised thee, and thou shalt say, I will give flesh, because I saw not thou mayest give flesh, whatever thy soul hath. Pagkapalalakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, at iyong sasabihin, ako'y kakain ng karne, sapagkat nasa mong kumain ng karne, at makakain ka ng karne ayon sa buong nasa mo. Sa Deuteronomy chapter 19 verse 8. Paki-flash, Sister Tim. And if the Lord thy God will not thy cross, as he has sworn to thy fathers, and give thee all the land which he promised thee to thy fathers. At kung palakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan, gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, at ibigay niya sa iyo ang buong lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa iyong mga magulang. And next verse is 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Magbasa tayo ng maraming bersikulo para kunti na lang yung dagdag. The Lord. And just Bless me then. enlarge thy cause, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it might be me. God granted me that which At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O, ako nawa iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan, at ang iyong kamay ay sumasa akin, at ingatan mo nga ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. At ang last verse natin mga kapatid, binasa ni Pastor Vincent kanina, Isaiah chapter 54 verse 2. Enlarge the place of thy tent, and let it be forth of Iyong palakihin ang dako ng iyong tulda, at malalad ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong mga lubid, at patibayin mo ang iyong mga tulod. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya. Mabuti ba ang Panginoon, mga kapatid? Parang hindi lahat mabuti ang Diyos sa kanila. Hallelujah! Kahit hindi tayo mabuti, mga kapatid, ang Diyos mabuti. Tandaan natin yan. Hallelujah! At salamat sa Panginoon at sa pribilehiyo nga nakabalik muli, mga kapatid. Parang ang layo, no? Ang layo namin, pero salamat sa Panginoon. Hallelujah! And happy 9th anniversary FOJC family. Hindi kayo iba sa amin. Pamilya lang tayo. No? Pinaghiwalay lang tayo dahil hindi rin tayo magkasya kung doon tayo lahat. At hindi rin tayo kasya kung dito tayo lahat. But we are one family, mga kapatid. Amen? At kami nagagala kung na-remember Pastor Vincent doon pa sa Makaruna noon. At sa kabila, dito naman ang isa. At nung pinag-merge na, ito na tayo ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. At hindi kung kailan lang 9th anniversary na. Napakabilis ng panahon. Marami nang umuwi. Siguro sa nag-umpisa, marami nang nakauwi, Pastor, di ba? At salamat, marami din ang ipinalit ng Panginoon. Ganun lang naman dito sa Saudi Arabia. No? Sa POJ din, ang dami na rin nakauwi. Pero ang dami na rin pinalit. Kaya salamat sa Panginoon, tuloy-tuloy lang ang gawain. Habang nandito tayo, samantalahin natin. Alam niyo mga kapatid, iba ang gawain dito sa Saudi Arabia. May mga kasama kami sa POJ, nandun na ngayon sa Europe. Namimiss nila ang Saudi Arabia, mga kapatid. Namimiss nila ang pagpupuri sa lugar na ito. Namimiss nila ang fellowshipping sa bawat isa, mga kapatid. So, kaya samantalahin natin habang nandito pa tayo, mga kapatid. Habang may kontrata pa, may trabaho pa, tuloy lang. Amen. Hallelujah.
Sana, ilang oras ba ako, Pastor? As I like? Yes. Magsisi kayo. Sana hindi nyo ako tulugan, mga kapatid. Praise the Lord. Napansin ko pa naman na, alam nyo, sa bahay, pagka may maingay, di tayo makatulog. Kahit kunting ingay lang. Pero sa simbahan, kahit sa lakas ng microphone, ang bilis natin makatulog. No? Kaya sana wag tayo matulog. Amen? Praise the Lord. Alala ko tuloy ang isang kwento, mga kapatid pa. Umpisa ko sa kwento. May isang pastor nangangaral. Imbita din siya ng ganito. Tapos, nangangaral siya. Sobra sa kalahati, pastor, nakatulog. Ewan ko kung anong klaseng pangangaral, yung pinapangaral niya. Nakatulog. Pero napansin niya, hindi lang yun sa panahon na yun. Kada mangaral siya, mas marami ang nakatulog kaysa nakikinig. Isang gabi, nananalangin siya sa Panginoon. Panginoon, tinawag mo ba talaga akong pastor? Dahil di ba binigyan mo ako ng sign noon? Kasi bago siya naging pastor, ay magsasaka siya. And then habang siya nag-aararo, sino mga magsasaka dito sa atin? Salamat, mga born rich kayo. Kami magsasaka. Habang nag-aararo siya, Kuya Jack, pagtingin niya sa langit, may nakasulat na, yung parang, di ba, may ulap minsan, malinis, tapos may nakasulat na PC. Ba, narinig na siguro ng kwento ito. Hindi lang niya pinansin. Kinabukasan, nandun ulit. PC. Hanggang sa isang linggo niyang babalik-balik aral, babasa ng PC. Tapos, nanalangin siya. Sabi niya, sa isip niya, ano kaya yung PC? So, pumasok sa isip niya, yung PC is Preach Christ. Nung nabuo sa isip niya na Preach Christ yung PC, inawanan niya ang sakahan niya. Dahil hindi naman din maganda yung ani niya, mas maganda pa yung ani sa kapitbahay o sa katabing mga Siguro, ito siguro ang dahilan. Pero hindi maganda ang ani ko dahil gusto ng Panginoong Hesus na ipangaral ko siya. Nagpastor siya, in short. To make the long story short. Yan nga, nagpastor siya. Kaya pangaral niya, natutulog naman. Tinanong niya ang Panginoon. Panginoon, tinawag mo pa talaga akong pastor. Bakit sa tuwing nangangaral ako, mas marami ang nakatulog kaysa dilat? Yan. Di ba ang sign na binigay mo, Preach Christ? Yan. Inano niya ng Panginoon. Then natulog siya. Nanaginip siya. Sinabihan siya ng Panginoon sa panaginip, Hoy, sino bang nagsabi sa iyo yung PC na yon ay Preach Christ? Ang sabi ko doon, plant corn. Hindi Preach Christ. Kaya kung may mga calling sa inyo nito na gustong parang gusto kong magpastor. Manalangin tayo mga kapatid, baka gusto lang ng Panginoon magtanim ka ng mais pag-uwi. Kung pwede palang umayaw sa Panginoon, sino may gusto nitong pagiging pastor, di ba Pastor Ben? Kasakit ng ulo. Sa dami na, no? Isang asawa nga lang at saka mga anak, masakit na nga, pero nandito pala siya. Pero lang yun. Alam na niya yun. Amen? Amen. Okay na ba tayo dyan? Sabi ni Pastor, as long as I like daw. Hallelujah. So hindi tayo lalayo mga kapatid sa ating tema, no? Expansion, or in other words, enlargement, no? Or palakihin. Ang marami doon ang aking hangganan, marami tayong binasa, no? Enlarge my cause, enlarge my tent.
and enlarge my border. Pero ang kahulugan ay iisa. No? Pag sinabing enlarge, mga kapatid, itong building na ito, no? Naalala ko dati nung unang, hindi pa nga yata na nabuksan to, di ba? Pastor, isang kwarto lang to. Tapos, tinibag, naging 2 na. Ngayon, tinibag ulit. Nung tinibag ang building na yan, mga kapatid, hindi madali. Amen. Sinong nagtibag dyan? Na nagbagbag boys. Sinong bagbag boys? Hindi pagbag boys, ha? Hindi madali ang ginawa sa pagtibag niyan, di ba? Exert tayo ng effort, mga kapatid. Kumbaga nagpagod tayo. Mas lalo na yung tinibag nyo. Kung nagsasalita lang yung mga hollow blocks na yan, umaaray na yan. Baka binatukan na tayo kung pwede niyang batukan yung nagtibag sa kanya. Dahil hindi madali, masakit, mga kapatid. Amen? Amen. Come on. The same sa atin, mga kapatid. If you want to enlarge the temple of God in our heart, mga kapatid, something will be break in our heart, mga kapatid. Mayroong titibagay ng Diyos sa buhay natin. At we know na kung nais natin na palakihin ang gawain ng Panginoon, nag-uumpisa yan sa bawat isa sa atin. It will start within, mga kapatid, individual members of this congregation. Hindi ito lalaki kung si Pastor Vincent lang ang hayaan natin. Hindi ito lalaki kung ipagkatiwala lang natin sa mga elders. Tayo mga miyembro, mga kapatid, lahat dapat tayo sama-sama. Kung ito, nakadalawang tibag na, kaya balik 3 na to. Kwarto, mga kapatid, baka hindi natin alam. Mayroon pa bang titibagin sa likod, Pastor? Mayroon pa isa. Baka sa 10th anniversary, doon na tayo sa may isa pa. Hallelujah, hallelujah. But remember, church, it will start from with us. Nagsisimula yan lagi dito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kahit si Pastor Vincent gustong-gusto maghayo, kung hindi naman natin siya sasamahan. Gustong-gusto mag-imbita si Pastor Vincent, pero hindi tayo kikilos na mga miyembro or mga kasapi sa iglesia ito, ay mahihirapan. Amen? At mayroong mga factors tayong gagawin, mga kapatid, in order na mag-i-expand ang gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. And church growth is not an option, mga kapatid. Church growth is a necessity. Kailangan, mga kapatid. Hindi tayo pwede na, okay na to. Naalala ko yung isang kapatid ko sa Cebu dahil di pa ganun kalakihan din yung iglesia doon. Nag full blast ang hayo. Ang dami na, sabi niya. Tapos siya taga-saing, Kuya Jack. Siya taga-saing. Kasi may lunch season. Sabi niya, stop muna tayo maghayo kasi dami ko lang sasaingin. Oh. Tapos wala nang maupuan. Hindi po ganoon, mga kapatid. At hindi po din po tayong mag-maintenance lang tayo. Na okay na to. Na kami-kami na lang. No. Hindi natin ipagkait, mga kapatid, at ipagdamot ang kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. Dahil walang bayad yan. Kaya kailangan natin ibahagi din, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. The church was not called to survival mode, mga kapatid, but in revival mode, mga kapatid. Hindi tayo tinawag para makasurvive lang. Bayad lang tayo sa rinta, buwan-buwan, makakain lang sa tuwing may fellowship. No. It should be, the aim of the church is revival, mga kapatid, na sa pagtitipon. Amen. Merong revival na mangyayari, mga kapatid. We have been given a common commission also, mga kapatid. And the scripture is considered to be the Great Commission. Na meron tayong
gagawin, mga kapatid. Kung sino man sa atin ang nauna, tinawag, mga kapatid, responsibilidad natin ang ating mga unang-unang mahal sa buhay. Ang ating mga atong naman. Bisaya. Gawas kita yung pagka-Bisaya pa. Sabi ng Mark 16:15-16, and he said, unto them, go ye unto the world and preach the gospel to every creature. Amen. Lahat, mga kapatid, every creature. Ang pamilya natin, unang-una, mga kapatid, gaya ng sinabi ng Acts 1:8. Tumaya, mababasa natin. Sila ang uunahin natin. Kung hindi natin sila matiis na hindi padalhan ng remittance, mga kapatid, sinong nasubukan ng may kailangan ng pamilya sa Pilipinas? Tapos, nanghingi, hindi mo ginawa ng paraan. Wala siguro. Lalo na pag alam mong necessity, mangungutang tayo. Amen. Para abutin sila, para matugunan ang kanilang pangailangan. How much more, mga kapatid? Ito pag-isipan natin. Hindi nga natin makaya silang hindi padalhan sa tuwing sila nangangailangan. Makayanan mo kaya ang pupunta ka sa langit, sila sa impyerno? Hallelujah. Kaya unahin natin sila, mga kapatid, and that's part of expansion. Kahit nandun ang ating pamilya sa Pilipinas, nandito tayo, part yan ng expansion sa iglesyang ito. Doon sa Pilipinas, mga kapatid. Yun ang tinatawag na expansion, mga kapatid, hindi lang dito sa lugar na ito. At habang tayo uuwi na, part yun sa expansion na tayo nagamit doon, you are still an expansion dahil dito mo nakilala ang Panginoon. Amen? Amen. And in 16, sabi niyan, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Sa aming mga bisita, hindi ko salita ito. Salita ito ng Panginoon. Kaya kayo narito, mga kapatid, sa oras na ito. Dahil nais ng Diyos na magpakilala sa inyo. Amen. Sabi nga ni Pastor Vincent kanina, hindi lang sila ang may gusto na bakit kayo narito ngayon, na imbitahan kayo. Kundi ginamit lamang sila ng Panginoon para marinig nyo ang salita ng Panginoon. At malinaw sa sinasabi diyan na he that believeth and is baptized shall be saved. Amen. But he that believeth not shall be damned. Kung may tanong kayo sa versikulong yan, tanongin niyo si Pastor Vincent mamaya. So tayong lahat, mga kapatid, na nakatanggap na sa Panginoon, na baptized na sa pangalan ng ating Panginoon Hesus, we are commissioned, mga kapatid. Amen. Inutusan tayo, unang-una ang mga apostoles, mga kapatid, at hindi natatapos doon. Kaya sabi ng Biblia, kung ano ang ipinapangaral ng mga apostoles noon, yun din ang ipinapangaral hanggang sa mga oras na ito. Hallelujah. So, sa araw na ito, mga kapatid, titingnan natin, may mga bilisan ko, 6 ito na kaparaanan, mga kapatid, o mga susi to enlarge or expand the tent or the place of worship, mga kapatid. At sa nasabi ko kanina, it will start from ourselves, mga kapatid. At kung tayo'y nais natin na lumago tayo, mga kapatid, mayroon talagang tatanggalin ang Panginoon sa mga buhay natin. At pag may tinanggal, mga kapatid, masakit yan. Sabi ko kanina, kung nagsasalita lang yung semento na yan, nagrereklamo na yan. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, mayroon talagang tatanggalin ang Panginoon sa buhay natin. At ang unang ituturo sa atin, mga kapatid, ang unang gagawin natin, hallelujah, to expand or to enlarge the tent or the border or the coast sa buhay natin, mga kapatid, at sa gawain ng Panginoon. Una, mabigat na ito muna, kaya nga sabi sa inyo, medyo ilag lang. Ang una nating gagawin, mga kapatid, upang ma-hit natin ang target na mas lalo pa tayong palaguin ng Panginoon, mas palaguin pa niya ang iglesyang ito, is una, giving.
Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid. Giving to the church for God's glory. Yung pagbibigay natin mga kapatid, no, hindi ko tinuturo ito, no, para kayo'y panghinaan ng loob mga kapatid. No, but I tell you, ito yung sikreto sa pagpapala mga kapatid. And it happens, and I experienced this mga kapatid, no, for so many times. No, wala akong lakas ng loob na ipangaral ito kung hindi ko ito na-experience. Amen. Kung alam nyo lang, 2019 dapat wala na ako sa STC, wala na ako sa company mga kapatid. Pinauwi na kami, halos karamihan, sa 100 plus kami. Wala nang 20 ang natira mga kapatid. Pero dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon at pagsunod, hindi ko sinasabing perfect na ako mga kapatid. Hanggang ngayon, narito pa. At dinagdagan pa ang pagpapala mga kapatid. Kaya matapang ako or hindi ako magdadalawang isip na ituro o ipangaral dahil naranasan ko ito. Amen. At nais kong maranasan nyo rin mga kapatid. Amen. Hallelujah, hallelujah. Itong giving hindi madali. Yung sabi nga ng presbyter natin, pagka ipangaral, pagpapala, tuwang-tuwa kayo. Tama? Pero pag bibigay na, tahimik na tahimik kayo. I said, kung may hindi para sa inyo, sa mga bago, para ito sa mga matatanda na. Praise the Lord. Mga matatanda, palakpak sa Panginoon. Itong giving mga kapatid na ay kahit itong pagbibigay, kahit yung pera, alam niyo ba na minsan ang mga yung pera dito nag-uusap-usap to sila noon. Yung 500 kasi wala namang 1,000 dito. 500, 200, 100, 50, 20 at saka 5. Yung papel ba? Usap sila. Sabi nila, itong makulit na nagtatanong, yung 5 at saka 10. Sabi niya, 500! Saan ka ba namamasya lagi? Ba't hindi kita nakikita? Sabi niya, doon ako lagi tumatambay sa casino. Sa mga 5-star hotel. Nandun ako lagi sa mga kahadiyero. Oh? Masaya ba doon? Oo, masaya doon. Ikaw naman 100. Doon ako sa mga 5-star hotel. Doon ako lagi nakatambay. Oo, parang maganda pakinggan na 5-star hotel. Ikaw naman na 200. Ganun din. Doon ako sa mga nandun ako sa mga mall. Nandun ako lagi. Doon sa mga butik-butik doon. Doon niyo ako makikita. Ikaw naman, 50. Ay, lagi lang ako sa grocery. Doon ako lagi sa grocery. Ay, buti ka pa. Doon ka sa grocery, masaya doon. Bakit ikaw naman, ikaw 20? Ay, lagi ako sa Bagala, doon sa Indianong Bagala, doon sa malapit sa bahay ng amo ko. Doon lang ako lagi pa balik-balik. Bakit ikaw 5? 10, ba't saan kayo pupunta? Lagi. Ay, lagi lang kami doon nakatambay sa offering box eh. Hindi kami masyadong nakakalabas. Ganon yung kwentuhan ng at alam yung ibig sabihin nun. Pero hindi ko sinasabi na pag magbigay tayo, kailangan yung 500. Pwede naman. Pero kung pinagpala mo, why not? Yes. Amen. Papasyalin nyo rin minsan si 500 dito sa offering box. Praise the Lord. Para mas lalong lalago ang iglesyang ito. Mas hindi na mahirapan mag-isip si Pastor Vincent pambayad sa mga utilities, mga kapatid. Come on, preach. Amen. Kung pinapapasyal natin kung saan-saan ba? Kung mag-shopping kayo, tabi gamitin nyo.
Si Tamara, kasama nyo. Yung 500, papasyalin nyo minsan. 200 para makapasyal din sila sa iglesia ng Panginoon. Praise the Lord, nandiyan pa ba kayo? In Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with a substance, with the first fruit of thine increase. Pag sinasabi dyan na with all your substance, mga kapatid, lahat. We have to honor the Lord. First fruits, mga kapatid, ibig sabihin sa mga matagal na sa Panginoon, sa ating sahod, hindi natin unahin yung bayad sa utang. Unahin natin ang Panginoon. Anong pagpalain ng Panginoon kung wala nang natira? Lahat tayo may utang. Amen. Hindi ka OFW pag wala kang utang. Amen. Ba't tatlo lang palang may utang nito In all your increase, sabi niya, honor the Lord. Dahil doon natin makikita ang katapatan natin. Sabi, hindi nangihingi si Pastor Vincent. May magandang trabaho si Pastor Vincent. Nagbibigay din siya ng tithes, mga kapatid. Ganon din si Sister Mercy. Hindi kailangan ng mga pastor yan yung huwag kayong maniwala sa aming mga bisita na itong gawain ito ay ang nagpapayaman ito, pastor lang. Pero hindi ko kayo masisisi dahil mayroong mga ganon. But I tell you, in this church, na nagdideclare na nag-iisang Diyos na walang iba, kundi si Jesus, ang pagbibigay natin ay binabalik din sa atin, mga kapatid. Kinakain din natin yan. Binabayad yan sa lahat ng mga kailangang bayaran para mapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Bakit sinasabi ng Panginoon, honor the Lord with thy substance? Dahil sabi ng Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung kayamanan mo, nandun ang puso mo, maniwala ka sa hindi. Sasabihin mo, nasa Panginoon, pero sa pagbibigay, hindi ka makapagbigay sa Panginoon. Hindi ka naging totoo sa sarili mo. Dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia, for where your treasure, kung nasaan ang puso mo, nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kung itinuturi mong kayamanan ang paglingkod sa Panginoon, nandito ang puso mo, mga kapatid. Kung ano ang nais ng iglesia ng Panginoon, nandun ang suporta mo. Dahil nandun ang puso mo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa ating pagbibigay, yan ang unang susi sa pagpapa-expand o pag-enlarge ng place of worship or tent ng ating Panginoon. Number 2 is evangelism. Yes, amen. Hindi lalago ang isang iglesia kung walang maghahayo. At mind you, mga kapatid, sabi dito, we have a responsibility to our society to bring the best news they've ever heard to them. Amen. Evangelism is the heartbeat of God. Alam niyo ba, mga kapatid, na kung mayroon mang ministry na pinakamahalaga sa harap ng Panginoon, hindi itong paggaling nating tungtog. That's right. Amen. Hindi itong paghawak natin ng microphone. Hindi itong pangangaral, mga kapatid. Dahil ito, nandiyan na kayo. Ako, kadali na lang ang buhay ko kung ganun lang ang nais ko. Mangaral. Tatayo ka na nito, mangaral, tapos na. Ang nais ng Panginoon, ang pinakamamahal niya na ministry is yung maghayo, mga kapatid. Kaya, itinatawag yan the Great Commission. Alalahanin natin, hallelujah, na ang paghahayo, yan ang ministry na inumpisahan mismo ng Panginoon. Siya mismo ang nag-umpisa at itinuturo niya, iniwan niya sa mga apostoles. Kaya tinatawag din tayo mga apostolikong mananampalataya dahil sinundan natin ang turo at gawain ng mga apostoles, mga kapatid. Na kung paano sila nangaral, paano sila naghayo, mga kapatid, ganun din ang ginagawa natin. Evangelism should be the heartbeat of the church. Amen. Dapat ito yung heartbeat. Ibig sabihin, ito yung pintig ng puso ng iglesia, mga kapatid, ang maghayo. Kaya kayo, mga bisita namin,
Hindi kayo nandyan ngayon kung hindi sa pananalangin ng iglesia nito. Amen. Bago kayo nakarating dito, may nananalangin sa inyo sa iglesia nito. Evangelism is the driving force behind true church growth, mga kapatid. Ang paghahayo, ang pag-evangelize, dahil ito po ang pinaka nais ng Panginoon. Alam nyo ba na sa bawat kaluluwa, hallelujah, na tatanggap sa Panginoon, libu-libong anghel. Libu-libong anghel ang nagagalak kasama ang Panginoon sa kalangitan. Kaya kayo sa aming mga bisita, kung nais nyo na magalak ang Panginoon at ang mga anghel sa kalangitan, tanggapin nyo ang Amen. Panginoong Hesus sa buhay niyo. Ito ang panawagan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi aksidenteng narito ka ngayon. Yes. And we pray na hindi ito ang una't huli sa aming mga bisita na narito kayo ngayon, mga kapatid. Kundi ito ang unang araw, unang Friday sa pagkakilala niyo sa Panginoon at habang kayo nabubuhay ay maglilingkod kayo sa Panginoon. Yun ang laging panalangin namin ng mga nauna, mga kapatid. Dahil ang lahat ng ito na narito ngayon, naimbitahan lang din yan. Yes. Yes. Minsan may nasalubong lang din yan sa daan, sa sarawat nga wala na ngayon. Na nasalubong lang at naimbitahan, kaya narito ngayon, mga kapatid. Amen. At kung nangyayari sa kanila, hindi malayong mangyayari din sa inyo kung bubuksan niyo ang inyong mga puso. Sabi dito, the whole purpose of Christ being on earth was for evangelism. Kaya sinabi ko kanina. Kaya ang Panginoon, nung nagkasala ang tao, hindi siya nagdadalawang isip. Bumaba siya dito sa lupa at nagbalot sa laman para abutin tayo, mga kapatid. Upang iparamdam ng Panginoon ang pag-ibig niya Yes. sa tao, mga kapatid. Dahil hindi pwedeng nandun lang siya sa langit at sinasabi niyang mahal ko kayo. Kundi bumaba siya mismo para ipakita na kahit doon sa cross ng Kalbaryo, tiniis niya, tinanggap niya na ipako sa cross, mga kapatid, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya huwag nating sayangin yun, mga kapatid. In Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nung nagkatawang tao ang Panginoon at napako sa cross, para yun, na magkaroon tayo ng kaligtasan, para makilala natin siya, at magkaroon tayo ng access, mga kapatid, sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At alalahanin natin kung bumalik sa kanyang pagparito sa lupa, mga kapatid, siya ay ating Savior o manunubos. Amen. Pagbalik niya, mga kapatid, hindi na siya manunubos o hindi na siya Savior, mga kapatid, kundi siya ay isa ng hukom. Amen. At i-judge na tayo according sa ating pamumuhay sa mundong ito at sa ating relasyon sa Kanya. Number 3, mga kapatid, is to encourage. We are tasked to encourage one another, mga kapatid. Hindi lalago ang isang iglesia kung nagsisiraan. Yes. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Fellowship is a mainstay of the church. Amen. Ang pag-fellowship para ma-encourage tayo, mga kapatid, yan ang purpose. The fellowship is encouraging and fun. Sabi diyan. Hindi daw maritisan. Bakit na akala ko itong si Maritis ay lumayo na? Bakit bumalik? Hindi si Sister Maritis. Alam niyo, mga kapatid, mayroong storya na naman. Come on. Tayo tatagal eh. Minsan ito rin din ang maalala eh. Pero part naman ito sa mensahe ng Panginoon. May isang bagong bisita, gaya ng, sino ba pakitaas ng bisita? Kamay ng bisita. Marami pala. Purihin ng Panginoon. Sana babalik kayo. Amen. We are
We are praying for you, mga kapatid. May isang bisita sa isang church. Naimbitahan lang din siya. Sa kalagitnaan ng pangangaral, biglang may tumawag sa cellphone niya. Yung tumawag sa cellphone niya, nakalimutan pa rin niyang i-silent kahit sinabihan siya kanina doon, paki-silent ng phone. Buti na lang dito, hindi kino-confiscate. Doon sa POJ, kino-confiscate namin dahil sa dami, hindi na makontrol. Hindi masabihan lahat. So, in short, may tumawag na yung pastor na nangaral na medyo inaway din ng asawa nung gabi. Come on. Hindi rin magandang tulong. Pinagalitan ngayon hindi naman pinagalitan, pero parang napagsabihan. Tapos yung mga matatagal na, titingnan ng pangit yung pagkatingin. Come on. So nahiya yung bisita. Pero hindi ito mangyayari sa inyo kahit nakasilent yung phone nyo. Kahit tumunog pa yan, hindi namin kayo... Pero ito yung nangyayari. Nahiya yung bisita. Sa hiya niya, imbes na bless siya, umuwi na lang siya. Kinagabihan, pastor, dahil linggo yun, linggo sa Pilipinas ito nangyari. Pumunta sa bar. Pumunta siya sa bar. Nasaktan ako doon sa church. Subukan ko kaya sa bar. Pagpasok siya ngayon, pagpasok pa niya, "Sir, welcome! Lika. Ano gusto mong table? Doon ka sa VIP? O dito sana nga? Bait na mga tao dito Mamaya-maya, hindi niya nasagi na yung baso na basag. Come on. Pagkabasag, nagulat siya. Biglang may tumakbo na waiter. Sir. Akong bahala. Upo ka lang. Akong bahala. Ako na maglinis. Nagulat siya. Tapos mamaya bigyan pa siya. Sir, sorry for inconvenience. Binigyan pa siya ng libreng Praise the Lord. Hanggang doon, mga kapatid, mas na-bless pa siya doon sa bar kaysa sa church. At sana hindi mangyayari sa atin yan, mga kapatid. Come on. Imbis na ang kaluluwa, nung pumunta na una sa church at hindi na-bless, parang nahusgahan pa siya sa isang hindi sinasadyang pagkakamali. Mas maganda pa doon, hospitality pa ang mga nandun sa bar. Tama ba yun, mga kapatid? Dapat dito makikita yung mga asal ng tao na yun sa iglesia. Dahil ito ang iglesia ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon hindi pumunta dito para sa mga matuwid. Yes. Pumunta ang Panginoon sa lupa para sa mga nawawala at makasalanan. Sabi nung binasa natin kanina. Kaya ang ingatan natin na nasa iglesia. Pagka may bisita, huwag natin tingnan na taas baba, nasubukan namin yan. Minsan tinitingnan kami. Iglesia din ng doon sa doon sa lugar ng niya, ng kapatid niya. Sa akin lang naman yun, hindi ko lang pininto sa kanya. Pero parang ginanon kami doon ba? Okay lang kasi sanay naman tayo doon eh. Hindi natin magandang lalaki lang yun sa akin. Buti kasama ko yung asawa ko. So dapat yung magagandang asal, yung magagandang pakitungo ay dito natin matatagpuan sa church. Para ang ating mga bisita. Kaya kayo mga bisita, mamaya busugin namin kayo. Para babalik kayo. Para busog ang espiritu nyo at ang physical natin, mga kapatid. At ipapangako ko sa inyo na kada pagkatapos ng gawain sa lugar na ito, may pagkain. At marami pang putahe. Sa amin sa POJ, isang putahe lang. Pag maalat ang isa, wala ka ng choice. Hindi ko sisiraan ang POJ. Dito pa naman mga kasama. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kailangan sa iglesia, kung nais natin na lumago at mag-expand,
we have to encourage one another. Amen. Pag may nakikita kang may problema, bro, kaya mo yan. Pag alam mo na problema yan, may bayarin, pautangin mo. Kaya pautangin mo. Hindi gaya nung isa, sabi niya, bro, gipit na gipit ako ngayon. Tulungan mo ako. Sorry bro, may pera ako pero ayaw kong makialam sa pagsubok ng Panginoon sa buhay mo. May ganun ba, Pastor? Mayroon parang ganun eh. Sorry bro, pero ayaw kong pangunahan ang Panginoon sa pagsubok na ibinigay niya sa iyo. Ikaw na nga yung ginamit eh. Madamot ka lang eh. We have to encourage one another. Kailangan natin yung, di ba ang sarap kahit may problema ka, may tumapik lang sa'yo. Del, tuloy ka lang. Pagsubok lang yan. Pag magandang lalaki, marami talagang pagsubok. Nasubukan ko na yan. Ganun ang mga encouragement. Di ba? Ang sarap pumalik. Di ba, Brother Lorenzo? Di ba balik yan si Brother Lorenzo kung hindi in-encourage si Pastor Vincent yan? Purihin ang Panginoon. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, mga kapatid, sabi dyan, wherefore, comfort yourselves together. Amen. So, fellowship provides a way of changing playmates, playgrounds, and playthings. Yung fellowship natin, mga kapatid, kung ang gusto natin naka-fellowship noon ay yung naglalaro ng golf. May golf player dito. Sino naglalaro ng golf dito? Di ba yan? Yung nakaupo lang pero naglalaro ng golf. Golf. Ayun, kasama namin. Kung yan ang nais natin na ka-fellowship noon, pag nandito sa iglesia, nandito na sa iglesia ng Panginoon, hindi na. Ang fellowship natin dito ay maiba na. Dito na tayo sa pag-aawitan sa Panginoon. Ito yung fellowship natin, ito yung jamming natin. Alam yung meaning ng jam? Jesus among men. Yun yung ginagawa natin dito na tugma-tugtog. Pagkatapos ng gawain, magkantahan. Dahil yun po ang nais ng Panginoon. Na hindi masayang ang buong araw natin, no? Masulit natin ang ating mga day off, mga kapatid. No, ang ma-encourage ang bawat isa. Number 4, mga kapatid, malapit na, is to edify or edifying no one another is one key for a growth church, mga kapatid, or for church growth. So edify, sabi dyan, literally means to instruct and improve, especially in moral and religious knowledge. Ito yung pag-impart, ito yung ma-edify tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, para bang malalakas tayo. So, kung tayo minsan na umuuga yung pananampalataya natin, sa tuwing may fellowship, mga kapatid, sa iglesia, ma-edify tayo. Minsan ang banal na espiritu mismo ang mag-i-edify sa atin. Amen. Sa tuwing kumikilos ang banal na espiritu, no, mapapatatag tayo, mapapalakas tayo, mga kapatid, kung tayo mga nanghina. At isa pa is, we need Bible study and church service if we want to grow. Amen. Hindi tayo lalago, mga kapatid, kung sasabihin natin, ay, may pananampalataya ako sa Panginoon, pero dito lang ako sa kwarto ko. Ayaw ko nang pupunta sa church dahil nakakapagod doon. No, ang haba ng gawain doon. Dito, kung gusto kong matulog ay makatulog agad. Hindi ka lalago. Hindi ka mag-grow, mga kapatid, pag nandun ka. Sabi ng Proverbs 15:28, the heart of the righteous is studied to answer, but the mouth of the wicked pour out evil things. Kailangan natin mag-aral. Kaya natin makinig sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Dahil dito tayo lalago. Dito tayo matututo, mga kapatid. Dito ma-edify ang ating pananampalataya, mga kapatid. Edification is not an option. It's a must. Kailangan ng bawat iglesia na laging na-edify ang bawat isa, mga kapatid. Our hunger of the Word of God should be effective
and cause growth in our church. Amen. No, there is no strong church or a church groweth kung ang mga miyembro ay hindi lumalago. Hindi ka makikita ng church na malago or matured, mga kapatid, kung ang mga miyembro ay mga immature. Amen? Salamat sa apat na purihin ang Panginoon. Walang iglesia na malago, mga kapatid, kung ang mga miyembro ay ayaw makinig sa pangangaral. Ayaw makinig sa pagtuturo. Hindi tayo lalago, mga kapatid. Dahil ang church, mga kapatid, ay hindi itong building na ito. Sabi ng Biblia. Amen. Ito ay a place of worship lang. Ang totoong church is tayo. Tayo ng mga pinatawad ng Panginoon bilang isa. Tayo ng binigyan ng Panginoon ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Walang sino man sa atin dito ang matuwid noon. Kahit ngayon, habang nandito tayo sa laman, we are subject to commit mistakes, mga kapatid. But salamat sa Panginoon na pag tayo ay laging bumabalik sa iglesia ng Panginoon, tinutuwid tayo, unti-unti tayong tinatapyas-tapyasan, mga kapatid, ang ating maling gawain, mga kapatid, sa araw-araw. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Number 5 na tayo. Ang number 5, mga kapatid, is exaltation. Is a power key to church growth. Ano yung exaltation, mga kapatid? Yung itataas natin ang Panginoon. Yung ang iglesia na walang ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo nagtataas ng tao dito. Hindi natin tinataas si Pastor Vincent. Hindi tayo nagtataas ng kahit sino, mga kapatid, kundi ang Diyos lang. Kaya sa aming mga bisita, wala tayong ibang itinataas at ipinapakilala dito kundi ang Panginoong Hesus. Dahil walang ibang daan, sabi ng Biblia, patungo sa Ama kundi si Hesus lamang, mga kapatid. Kahit ang iglesia ito ay hindi perfect, mga kapatid. Pero ito ay nagsusumikap na ituro ang katotohanan para tayo, mga kapatid, ay matutuwid ang ating landasin patungo sa pangako na buhay na walang hanggan. In Acts chapter 2 verse 42, no, dito sa Acts, mga kapatid, dito mo makikita ang the expansion of the church in the early New Testament church, mga kapatid. Na doon, no, after nung nangaral si Pedro, mga kapatid, ang mga apostoles, no? At in verse 42, sabi niya, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in the breaking of bread, and in prayers. Amen. So doon, mga kapatid, sa New Testament Church, nag-umpisa ang paglago. Kaya kung babasahin natin tuloy niyan, no, isang araw nagbautismo sila ng 3,000 souls. Hallelujah. Grabe, mga kapatid, ang paglago, ang pag-expand ng gawain ng Panginoon. Dahil bakit? Dahil ang mga apostoles ay ready sila. Handa sila sa kinomisyon ng Panginoon sa kanila doon sa Matthew 28:19, mga kapatid. At doon sa Acts, doon nila inumpisahan. Dahil sa mga panahong yun ay equipped na sila. Natanggap na nila ang banal na Espiritu. Mayroon na silang kapangyarihan na ipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya doon nakita din natin ang pagkilos ng Panginoon at ang response ng mga tao. Sa tuwing nangaral si Pedro, sabi niya, ang Kristo na pinako ninyo sa cross, siya yung Mesiyas. Amen. At nung nalaman ng mga tao na yon, ay nasaktan ang kanilang mga puso at nagtanong sila, anong gagawin namin? Hallelujah. Sana sa aming mga bisita, tanungin nyo rin sa amin o kay Pastor Vincent, anong gagawin namin upang kami maligtas? Anong gagawin namin, Pastor, para mapatawad ang aming kasalanan? Anong gagawin namin, mga kapatid, upang makamtan din namin ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Biblia? Kung tatanungin nyo kami niyan, mga kapatid, mga bisita, ang sagot namin ay napakasimple lang. Gaya din ng sagot ng mga apostoles. Sumagot si Pedro sa verse 38, mga kapatid, repent
and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Napakasimple lang. Sa napakahirap na dinanas ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, napakasimple lang ang gagawin ng tao para maging kabahagi doon sa ginawa ng Panginoon Hesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisi ka lang. Tanggapin mo lang na na ikaw ay makasalanan at magsisi. At tatanggapin mo ang pangalan ng Panginoon sa bautismo sa kanyang pangalan para sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan. Malinaw yan, mga kapatid. Kahit saang version yan sa Biblia, mga kapatid, ganun din ang pagkasabi. Na kailangan natin magsisi at magpabautismo ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpatawad ng ating kasalanan. Amen. So, yan po ang isa, no, ang ginagawa ng iglesia nito sa bilang pag-exalt o pagtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya dito wala tayong ibang marinig. Wala tayong ibang makikita, mga kapatid. Kundi ang tinataas dito ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. And dito sinasabi dito, praying is a form of exaltation of the Lord. Kaya sa bawat iglesia mayroon talagang pananalangin. Kaya kahit sa ating pag-uumpisa, nanalangin tayo. Bawat sa segment ng gawain, mayroon tayong ginagawang panalangin. Dahil isa yan sa pagtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero nakakalungkot, no? Hindi lang sa, siguro, yung ko lang sa inyo dito sa iglesia, pero sa Pilipinas, at sa Pilipinas, kahit saan, pagka Friday service or Sunday service, ang dami. Lalo na pag Thanksgiving, pag may mga event, may mga special event, mga kapatid. Pero pag prayer meeting, bilang lang sa daliri, mga kapatid. Amen. May tatlo. Invite people in prayer meeting. Amen. Alam nyo, ang pananalangin parang napaka common na nating naririnig. Pero alam nyo ang impact niyan, mga kapatid. Ako, ay product ako sa panalangin, mga kapatid. Nung una kong punta dito, kung hindi nananalangin daw yung asawa ko, sabi niya, kung hindi nga ako pumunta dito, iwan ko lang. Hindi ko na lang ituloy. Product ako sa pananalangin, Nay. Maraming beses na akong muntik-muntika na mabangga dito. Minsan may panahon na pumikit na ako, Pastor Vincent, alam ko, aabot talaga. Pero dahil sa pananalangin, papil-papil na, sabi nga Bisaya, papil-papil na talaga distansya. Pero mong bilis ng takbo ko, paahon. Tapos pag pababa, nakastop pala yung iba doon dahil may disgrasya sa unahan. Pumikit na lang ako, pero nakaabag ako sa brake. Full break. Mapapahinga ka. Alam ko may nararamdaman ko talaga na may nananalangin sa akin. Iba kasi pag may nananalangin sa iyo, mga kapatid. Kaya sa aming mga bisita, pinapanalangin namin kayo. Alam ko ang iglesia ito ay nananalangin sa inyo. Napakasarap na may mananalangin. Ang pamilya namin, mga kapatid, ang daming mga milagro na nangyari dahil sa panalangin. Sa pagluhod ng tatay at nanay ko, mga kapatid. Hindi ko na maikwento sa inyo dahil mahaba na, pero ang panalangin talaga ay malaki ang magagawa. Kaya isa ito na magtataas ng ating Panginoon. Pag tayo nananalangin, di ba? Una-una pinupuri natin lagi ang Panginoon. Yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya isa yan sa paraan na mag-expand ang iglesia ng Panginoon. Kung nais natin na mag-expand pa ng mag-expand, lagi nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Even in John 12:32, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, sabi doon, hallelujah, and I be lifted up, I will draw all men unto me. Kung naitaas natin ito, and if I be lifted up in the earth, will draw all men
unto me. Thank you. Kung nais natin na dumami mga kapatid, kung nais natin na lumago, mag-expand ang iglesyang ito, itaas mo lang ang Panginoon. Amen. Purihin lang natin ang Panginoon mga kapatid. Sambahin mo lang ang Panginoon at siya mismo ang magpapadala ng mga kaluluwa sa iglesyang ito. Makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa tuwing siya'y naitaas mga kapatid sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Yun ang gagawin natin. Napakasimple. Naitaas lang natin ang Panginoon. Sabi niya dyan. Linaw ng pagkasabi. No kaya sa POJ habang kami nanalangin, ang pananalangin ng Panginoon, kung totoong ikaw ang naitaas sa iglesyang ito, ikaw ang magpadala ng kaluluwa, mga kapatid. Kaya nag-aim kami, nag-target kami ng 48 souls in 1 year. Nasa 46 na kami ngayon o 44. Praise the Lord. Dalawa na lang ang kulang mga kapatid. Hallelujah. Tayo. At mayroon na kaming 4 na suspect. Prospect mga kapatid. Hindi pinapatawa ko lang kayo kapatid. May inantok na eh. Inantok na ba kayo? Magpagutom tayo. Kasi maraming pagkain kahit hindi ko pa nakikita pero alam ko na. Naaamoy ko na. Kaya magpagutom tayo. Masarap kumain pag saktong gutom. Amen? Hindi na ako magtatagal dahil meron pang susunod. Ang nais na ipabot ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, na itaas natin siya. Amen. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, itaas natin ang Diyos. Amen. Sa panahon na mayroon tayong mga blessings na tatanggap, itaas mo ang Panginoon. Amen. Kahit problema mga kapatid, itaas mo ang Panginoon. Dahil pag naitaas ang Panginoon mga kapatid, there's something happen. Siguradong may mangyayari mga kapatid pag naitaas mo ang Panginoon. Pero pag ang sarili mo naitaas ay sigurado. Yung kanta natin kanina, He must increase and I must decrease. Because it's all about Him and not about us mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-exalt o pagtaas ng pangalan ng Panginoon mga kapatid ay mayroong kapangyarihan. Sabi dito sa Psalms chapter 34 verse 3, O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Let us exalt His name together. Kaya yun ang ginagawa natin mga kapatid sa ating pagpupuri. And in Isaiah chapter 25 verse 1 mga kapatid, O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee, I will praise Thee of Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Napakaganda nga pagkasabi dyan ni Prophet Isaiah mga kapatid. I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Ang Panginoon, ang katotohanan mga kapatid. Sabi dito, the Lord has the Lord done anything good for you? Mayroon bang nagagawa ang na mabuti ang Diyos sa buhay mo? Mga or marami ang masamang nangyayari sa buhay? Sigurado mga kapatid, mas marami ang mabuting nangyayari sa buhay natin. At kahit hindi mo pa ganun kakilala ang Diyos noon, alam ko iniingatan ka na ng Panginoon. Kahit hindi pa nga natin kilala ang Diyos, nung pumunta tayo dito, alam natin, o mapagtanto natin na iniingatan na tayo ng Panginoon. Binibless na tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya hanggang sa mga oras na ito, nandyan ka ngayon, nakaupo mga kapatid. Kaya sa bawat testimony natin, sa bawat pangyayari sa buhay natin mga kapatid, wala tayong ibang itataas kundi ang Panginoon. Even sa ating pagkanta mga kapatid. Yes. Hindi tayo kakanta na kailangan natin marinig yung busis natin. May mga ganun eh. Dapat kahit wala tayong microphone mga kapatid, makapag-awit pa rin tayo sa Panginoon. Masamba pa rin natin ang Panginoon. Hindi lang yung mga
worship leader dito ay nagpupuri sa Panginoon or sumasamba sa Panginoon. Tapos kahit ng mga worship leader dito, pag hindi na sila nandito, pag nandyan na, hindi na nakapagpuri sa Panginoon. May ganun ba? Ganun ba dapat mga kapatid? Hindi. Kahit nga ikaw lang mag-isa, kung nais mong purihin ang Panginoon, purihin mo ang Diyos. Madalas sa akin ako, kahit ako papuntang opisina noon, makikinig lang ako ng mga papuring awit. Minsan hindi ko mamalayan, bang sinasabayan ko mga kapatid, naiiyak na ako. Kaya minsan hindi ako bumababa agad sa opisina. Dahil may mga luha pa ang mata, minsan nga, nakasins pa ako mga kapatid kahit wala pang araw. Dahil naramdaman ko ang presensya ng Panginoon sa pagpupuri. Mind you, ang ginawa ng Panginoon sa akin ay kahit ako mismo nung una hindi ako makapaniwala. But alam ko ginawa ng Panginoon. May mga regrets ako noon. Pero napagtanto ko na kaya pala ganon kasi ganito ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Kaya wala akong pinagsisihan mga kapatid. Hallelujah. Mula nung na unawaan ko ang salita ng Panginoon. And the last mga kapatid is to equip one another. Kailangan equip tayo. Kung nais natin na mag-expand pa ang gawain ng Panginoon, kailangan ang bawat isa na maging kabahagi ay ma-equip tayo. Hindi tayo pupunta sa giyera na wala tayong bala, Brother Lorenzo. Nagtagtarin tayo ng kaaway doon. Kailangan may bala tayo para may panlaban tayo sa anumang hadlang o gagawin ng kaaway. Kaya sabi dyan, if you don't equip each other for the work of the church growth, we fail our society. Kung hindi tayo equip mga kapatid, maaaring mag-failure tayo o sasablay tayo mga kapatid. Kaya we need, hallelujah, you cannot build a building without the proper equipment. Kahit maliit na building, kailangan mo lang ano yung patungan? Scaffolding. Kaya tayo narito mga kapatid dahil kabahagi tayo sa pag-build ng church na ito. At sa pag-expand. At nawa hindi tayo gaya ng scaffolding Christian. Alam niyo yung scaffolding Christian? Yung scaffolding ginamit lang yan sa pag-build. Pagkatapos niyong building, wala nang silbi ang scaffolding kaya tinatanggal na yan. At hindi natin gagawin yan mga kapatid. Hindi tayo magiging scaffolding Christian na nandito tayo sa pag-umpisa pero nawawala tayo mga kapatid. Kailangan mas lalo nating i-equip ang ating mga sarili para maging kabahagi tayo sa paglago ng iglesia nito. Hallelujah. In Acts, hallelujah. Tayo ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Sa presensya ng Panginoon, I want to end this message sa isang istorya mga kapatid. Hallelujah. I already shared this story doon sa POJ mga kapatid since hallelujah, first time yun na marinig ito. I-share ko ito mga kapatid dahil ako ay nabibless din sa istorya ito. Doon sa POJ, ang kwento na ito ay patungkol sa turtle o pagong. Pero dito mga kapatid, nung tumalon dito, abot dito nagiging palaka na siya. Nung isang maliit na palaka mga kapatid, nandun lang siya sa isang maliit na kanal, sa kanal. Tapos habang nandun siya, kontento na siya sa buhay niya. Okay na to, patingin siya sa kalangitan. Hanggang sa dumating ang bagyo, bumaha. Inanod siya. At sa dumating ang baha, hindi basta-basta yung dinaanan niya. Habang tinatangay siya ng baha, bumabangga-bangga siya sa mga kahoy, bato, hanggang siya nakarating siya sa isang batis. Kapag tingin niya doon, sabi niya, ang ganda pala dito. Malaki na yung
lugar ko. Malaki na yung place ko na pag talon-talunan. Tumingin siya sa langit. Sabi niya sa sarili niya, okay na ako dito. Hanggang sa bumaha ulit. Pagbaha, tinangay na naman siya. Nasaktan na naman siya. Dahil binabangga-bangga siya hanggang sa nakarating siya sa isang ilog. Namangha na naman siya. Sabi niya, wow, napakagandang ilog. Mayroon palang mas malaki na umaagos yung tubig. Hanggang sa tumingin siya sa langit, sabi niya sa sarili niya, okay na ako dito. Hanggang sa hindi inasahan, dumating na naman ang bagyo, mga kapatid. At pagdating ng bagyo, inanod na naman siya. At doon, akala niya mamamatay na siya. Dahil napakalakas na ng agos ng tubig mula sa sapa na kanyang kinaroroonan. Hanggang sa nung humupa yung baha doon sa dinala malapit sa baybayin sa karagatan. At nakita niya na talagang napakalawak. Hanggang sa nakita niya, mayroon pa palang napakagandang lugar na pwede kong mapuntahan. Dapat ganun din ang isipin natin, mga kapatid. Na gaya ng isang palaka o isang pagong o anuman, na kahit sila, mga kapatid, ay nakikita nila na mayroon pa palang lugar na mas maganda. Kaya kung tayo ngayon, mga kapatid, kung nakikita mo ang sarili mo na nasa isang dako at kontento ka na, mind you, mayroon pang maganda at malalawak at magagandang lugar na ihanda ng Diyos sa iyo. Although hindi madali, mga kapatid, maaari ang proseso. Walang proseso na madali. Mayroong mahirap, maaaring mga pagsubok na dumaan. May titibagin pa ang sa ating buhay ang Panginoon, mga kapatid. Pero kung hayaan lang natin ang Diyos at magpatuloy lang tayo, may magandang lugar pa at malawak pa na pagdadalhan ng ating Panginoon, mga kapatid. At kung hanggang sa kaduluduluhan, mga kapatid, walang iba ang dadalhan sa atin ng Panginoon kundi yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Yung langit, mga kapatid, na sabi ng Biblia, hindi pa nakita sa mata, hindi pa naririnig sa tainga ng tao, at hindi pa umabot, hallelujah, sa puso ng tao ang hinanda ng Diyos para sa kanyang mga anak at sa nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Alalahanin natin, mga kapatid, hallelujah. Church, if we want to expand or enlarge our tent, our borders, or our coast, mga kapatid, and even our place of worship, it must be start or begins within ourselves. Kailangan nating ibigay sa Panginoon ang buhay natin ng buong buo. Huwag tayong magtira sa sarili natin, mga kapatid. Dahil unang-una, hindi na ito atin, mga kapatid. Ipinagkatiwala lang ito ng Panginoon sa atin. That's why we must examine ourselves, being a member of this church, if we are doing still right in the eyes of God. And one thing we must also remember, mga kapatid, kung nais natin maging kabahagi sa pag-expand or sa pag-enlarge sa lugar na ito, we have to be loyal to our pastor. Hindi tayo lalago, mga kapatid, at hindi lalago ang iglesyang ito kung hindi tayo maging loyal sa ating pastor, mga kapatid. Paano tayo maging loyal? We need to pray for our pastor. Kahit wala pa tayong ministry, mga kapatid, hallelujah. Ngunit sa tuwing mananalangin ka para sa iyong pastor, isang napakahalagang ministry ang ginampanan mo. Ang ipag-pray mo ang pastor mo, ipag-pray mo ang mga naghahayo, mga kapatid, ay napakalaking bahagi, hallelujah, sa pag-enlarge o sa pag-expand ng iglesyang ito, mga kapatid. Kaya ang lahat na nabanggit ko, yung giving, evangelism, encouraging, edifying, exhortation, mga kapatid, and equipping, ay mangyayari lamang yon, mga kapatid. Hallelujah. Kung patuloy tayo, hallelujah, na magpaturo sa ating pastor, patuloy tayong sumusunod, hallelujah, sa kalooban ng Diyos.
Hallelujah. Ang bawat isa sa atin ay napakahalaga sa iglesyang ito. Huwag mong isipin na ikaw ay taga-serve lang, taga-luto lang, o taga-linis lang ay hindi ka mahalaga. Mahalaga tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Bilang kabahagi, hallelujah, sa katawan ni Kristo sa iglesyang ito, mga kapatid. Kailangan natin, lagampanan lang natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga gawain. Maliit man ito, malaki, mga kapatid. Hallelujah. At pare-parehas lang ito sa harap ng Panginoon. Na tayo ay naging kabahagi. Hallelujah. Kung kaya sa umagang ito, hallelujah, o sa tanghaling ito, mga kapatid. Kung mayroon pa sa buhay natin na hindi pa natin naibigay sa Panginoon, mayroon pang parte sa buhay natin, hallelujah, na hindi pa natin nailagak sa ating Panginoon, ito yung panahon. Ito yung panahon na magpasaliksik tayo sa Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nais kong maging kabahagi, hallelujah, sa iglesia mong ito. Hallelujah. Kaya, narito ang buhay ko. Gamitin mo ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. At kung nais ng niyo, mga kapatid, hallelujah, na pumunta dito sa harapan upang may pag-pray kayo, hallelujah. Even our visitors, you are welcome. Huwag kayong mahiya. Hallelujah.